Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaction sa pahayag ng tatlong ex-cabinet members ng iba't ibang administrasyon tungkol sa statement ni former President Duterte na para bang ihihiwalay ng Mindanao, secession, magiging Mindanao Republic. So, itong tatlong ito, si former National Security Advisor, Professor Clarita Carlos, Presidential Spokesperson panahon ni Pinoy Administration na Edwin Lacerda, and former Presidential Spokesman Harry Roque panahon ni PRRD. Okay, pakinggan natin itong balitang ito ng UNTV News. Political scientist and former National Security Advisor Professor Clarita Carlos revealed on Friday, February 9, that the call for Mindanao secession by former President Rodrigo Duterte is not entirely unprecedented. Carlos explained that Duterte had previously advocated for federalism during his tenure as chief executive. The former president's recent call for Mindanao to secede from the Republic of the Philippines is allegedly driven by emotion. So sinabi kong bugso ng damdamin niya kasi alam naman na merong hidwaan nangyayari ngayon sa pagitan ng kanilang mga puwersa. So I'm sure, pero sabi ko nga hindi na bago ito kasi nung mayor pa lang siya ay ayaw na talagang sinasakal siya ng central government na based here in Manila. Former presidential spokesperson Attorney Harry Roque's statement supports Carlos' presumption that former PRRD's call was due to frustration. Alam mo, yung secession naman, frustration lang ni Presidente Duterte na ang gulo-gulo ng mga politiko ngayon sa Luzon. Diba? Talaga naman ang gulo-gulo. Yung pirma, na binibili ang mga pirma, yung panlilin lang. On the other hand, former presidential spokesman and constitutional law professor Edwin Lacerda holds a different perspective. He believes that former President Duterte may not have been entirely serious in his pronouncement regarding Mindanao secession. I think it's not serious. I think it's a very off-the-cuff remark of President Duterte, who is prone to issuing such statements naman. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. We serve the people, we give glory to God. Okay, so unahin natin si Professor Carlos, isa sa mga respetadong political analyst kasi yun ang kanyang forte, political scientist. So sabi niya, it's just an outburst of emotion. Mayor pa lang si PRRD, ayaw niya na talaga yung dinidiktahan siya ng Imperial Manila, ang tawag niya. Kaya during his term, sinubukan nilang ang federalism, kaya lang hindi nagmaterialize. So, outburst of emotion. Hindi seryoso. So, very clear. Not serious. So, sinugundahan ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque na dahil sa magulo ang politika ngayon, kung ano-ano ang pinaggagawa kasi ang administrasyon, lalo na yung People's Initiative. Ano pa? Yung ICC na yan. Kaya, ayun. Alam niyo naman ang style digong. Huwag mong paniwalaan lahat ang sinasabi niya. Marunong siya na yung testing the waters, psychological warfare. Tignan mo, nung kumandidato siya, sabi niya ayaw. But on the last minute, nagkandidato at nanalo. Mga ganun ba? Typical digong style. So, parehas ni Professor Carlos, ganun din. Outburst of emotion. Si former spokesman Edwin Lacerda naman, yun, hindi seryoso. So, kayo mga kaibigan, ano sa tingin nyo? Seryoso ba ang dating Pangulo na ihihiwalay ang Mindanao? Comment kayo. Ako, personal opinion, hindi siya seryoso. I agree
with these three ex-cabinet members, Carlos, Roque, Lasierda, na outburst of emotion. Ang isang nakita kong yung parang pahapyaw lang ba na ICC, don't worry about me, parang gano'n. Security ko, bahala na si Pantaleon Alvarez na depensa na ko, secure ako, maging Mindanao State. Ganun palabiro, kasi nga, kung ano-anong lumalabas na balita tungkol sa ICC. At maganda ngayon dahil itong si ex-Senator Trillanes, biglang nag-post pa naman sa kanyang My Day account na as far as he knows, Trillanes is concerned, wala pang warrant of arrest. Okay? So, ako, kahit kontrabida ko minsan itong si Trillanes, ako naniniwala na wala pang warrant of arrest. Kasi, pag may warrant of arrest, nakikita ko, magiging mitya yan ng political unrest. Bakit? Up to now, marami pa rin nagmamahal na mga Pilipino kay PRRD. Ulitin ko, marami. Yung 6 years niyang panunungkulan, ang daming mga sibilyan na nakakausap ko na ang laking tulong ni PRRD sa kapwa niya Pilipino nung nanungkulan siya. Yun lang, yung peace and order sa droga. Ang daming natuwang tao. Isa na ako. Talagang hindi naman completely na nawala ang droga, kailang kumalma. Naglaylo. So, ibig sabihin, sa mata ng maraming tao, effective ang drug war campaign ni PRRD. Dahil effective, tapos mamaya aarestuhin mo. Yan ang sana ang ating gobyerno hindi pa bago-bago ang stand ba, kasi although ilang ulit na ang presidente nagsabi na walang jurisdiction ang ICC, I hope he will remain true to that word. Kasi pagdating ng panahon na darating na ang warrant of arrest at makipag-cooperate ang Philippine government, delikado. Yung PNP, AFP, NBI ba? Sino yung makipagtulungan na? Aarestuhin si PRD. Anong sabi ng PRD? Hindi ako magpapahuli ng buhay. And I mean it. I believe he means it. Yan. Hindi na yan biro. Yung sabi niya na hindi siya magpapahuli ng buhay. The same thing with DG Bantag. Maalala ko ulit kay DG Bantag. Sinabi niya noon, pag may warrant of arrest, hindi ako magsosurrender. Hindi ako magpapahuli. Ngayon, nagtatago. Paano? Pagdating ng panahon, mag-80 years old na si PRRD. Aarestuhin siya, magtatago. Di ba kawawa? Mahina na siya Tapos magtatago. Saan siya magtatago? Sana hindi mangyari yan dahil hindi ko na ma-imagine kung ano ang gagawin ng millions of Filipinos na tumatanaw ng utang na loob kay PRRD dahil sa naitulong niya sa sambayan ng Pilipino. Ako, personal tulong. Meron kaming farm dito sa Mindanao, sa isang probinsya, sa Bukidnon. More than, year 2000 pa namin, more than 20 years. Hindi namin masyadong mapasyalan dahil ang pangit ng kalsada. Pagdating ng Duterte administration dahil sa build, simentado na hanggang sa aming farm. Forever, grateful kami, pamilya ko, sa very specific na nagawa ng Duterte administration. Kaya, pag aarestuhin na siya, I don't know kung ano ang gagawin ko, hindi ko pa ma-imagine. Basta, susuportahan ko ang mga Duterte up to the very end. So, balik tayo sa Mindanao secession or independence. Magulo yan.
tama ang mga pronouncement ng Defense Department, si Secretary Chodoro, si General Bronner, AP Chief Staff, National Security Advisor, na they will do everything, yung government power to stop secession. Tama yan. Secession ng Mindanao, is it good or bad for the country? To me, it's very, very bad. Katatapos nga lang natin yung na-resolve yung secessionist problem ng mga kapatid nating Muslim. Nag-final peace agreement na tayo. Wala nang MNLF, MILF, wala na. Nagpasakop na sila, autonomy na. So, 1970s, nagsimula yung secession, ang ihiwalay ang Mindanao. Ngayon, natapos. Ngayon, sisimulan ulit. No way. Although, supportive ako sa mga Dutertes, but pagdating daw yan sa Mindanao secession, hindi ako papayag. Dapat, intact pa rin ang Pilipinas. We have only one country, hindi na pwedeng hati-hatiin pa. Hindi pwedeng ihiwalay ang Mindanao. That's my stand. Kaya, salamat naman sa mga analyst na nagsasabi na hindi seryoso. Yun din ang tingin ko, hindi seryoso. So, ano ang implication nito sa national government? Dapat ayusin na nilang pamamahala. Yung People's Initiative, dapat itigil na once and for all. So, ngayon, medyo kumalma. I hope na wala na. Yung mga pinirmahang signatures sa COMELEC, inababalik na ng COMELEC. Sana that's the end. Wala na, hindi nila itutuloy yung medyo may deception na pagpapapirma para tuloy-tuloy na. Amendment na sa Constitution, sige tuloy. Economic provisions, yun. Tinatalakay na sa Senado. Yan. No problem. Gawa ng batas para matanggal yung mga restriction or karoon ng constitutional convention or whatever. Basta yung tamang paraan. But to me, hindi masyadong problema ang konstitusyon. Ang problema yung namamahala sa gobyerno. Kung ang presidente, yung strong leader, kagaya ng PRRD, tapos may tunay na malasakit, kagaya na rin ng PRRD, yung konstitusyon na yan, pwede nang isang tabi lang. Importante, unahin muna ang pressing concerns ng mga tao. Ano yon? Inflation. Mabuti, medyo nakukumbat na ang inflation. In fairness, sa PBBM admin, bumababa na ang inflation. Kailangan ang bigas problema. Tumataas pa rin ang bigas. Ang pronouncement ng DA, up to September ata, hindi mapigilan ang pagtaas ng bigas. So, dapat yun ang unahin. Hindi yung political agenda ng mga ilan-ilan yan.